Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3151. Ang natitirang 7 santo lahat ay nakakagat sa kanilang mga labi. Pinapanood si Zia na itinapon sa tansong kaldero, halos kumagat at dumudugo. Walang kahihiyang kontrabida. Sa wakas, si Wanxiang, ang pinakamatigas na pagkatao, ay hindi mapigilan. Nakatitig ng husto kay Donuyu, pinatay mo muna si Langsan, at ngayon nais mong pagsamahin ang aming lakas, makakakuha ka ng parusa. Nagpupumigla si Wanxiang habang sumisigaw. Ang mga kapatid na babae ng Siyam na Langit ay matindi ang pagmamahal, at ngayon nakikita si Zia na itatapon sa tansong kaldero, halos gumuho si Wanxiang. Sa parehong oras, ang iba pang mga banal ay uminom din ng banayad. Hayaan mo si Zian. Kontrabida ka, bitawan mo siya. Hehe. Narinig ang galit ng mga santo ng Wanxiang, hindi nagpanik si Donuyu. Ngunit may bakas ng kalupitan na lumitaw sa kanyang mukha, ano ang isisigaw? Nahuhulog ito sa aking kamay, ito ang iyong kapalaran. Kapag pinagsama ko ang kanyang kapangyarihan, ikaw na ang susunod. Sa pamamagitan nito, itatapon na ni Donuyu si Zian sa tanso ng kaldero. Tumawag ka. Sa sandaling ito, ipinikit ni Zian ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Luha ay hindi maaaring tumigil sa pag-agos pababa at sinabi, mga ate. Paalam na po. Tumigil ka. Sa kritikal na sandaling ito, isang dagandong lamang ang naririnig, sinundan ng isang figure na tumatalon sa tuktok, ang ahit na mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay parang kuryente, si Daryl. Daryl. Ang pagkakita kay Daryl, maging si Zian o Wanxiang, ay isang sorpresa. Ang mga mag-aaral ni Donuyu ay lalo pang nagkontrata, nakatitig ng mabuti. Kay Daryl, kumikislap ng sobrang kinakabahan at galit. Baliw, paano niya nalaman na siya ay nasa tuktok sa kunlon? Di nagtagal, nag-react si Donuyu, tumingin sa paligid ni Daryl, ngumisi at sinabi, okay, nahahanap mo ang lugar na ito, ikaw lang. Oo, ako lang. Malamig na sinabi ni Daryl. Nang sabihin niya ito, mukhang malamig si Daryl, ngunit medyo hindi siya mapalagay. Kasabay nito, hindi rin namalayang tumingin sa likuran ni Donuyu. Nakita ko na ang dalawang payat na figure ay tahimik na papalapit sa mga pantas ng Wanxiang. Ito ay sina Bingyao at Mia Oyeng. Oo, nang umakyat siya sa tuktok na yun lamang, handa na si Daryl na akitin ang atensyon ni Donuyu, at pagkatapos ay tinanong sina Bingyao at Mia Oyeng na maghanap ng pagkakataong mailabas ng tahimik ang 8 santo. Kung tutuusin, masyadong malakas si Donuyu. Kung makipaglaban siya ng husto, hindi lamang siya magkakaroon ng pagkakataong manalo, aksidenteng masaktan. Di niya ang 8 santo. Hahaha. Narinig ang sagot ni Daryl, hindi mapigilan ni Donuyu na tumawa hanggang sa langit. Ang tawa ay puno ng panunuya, Daryl Darby, Daryl, minsan talagang hinahangaan kita, maraming mga bagay na magagawa ko, huwag gawin. Dahil dito, nais kung maging matapang. Nang wala iyon si Laura na nakikipagtulungan sa iyo, paano mo ako makitungo? Tinaas ni Daryl ang sulok ng kanyang bibig at gaanong sinabi, babangon ako. Nang mag-isa nang wala kumpletong katiyakan. Sabihin sa iyo, si Laura ay nakitungo. Sa kaguluhan, ang kapangyarihan ng Yinbid ay naipasa sa akin, at pinagsama ko ang lakas ng Yangbid at ang Yinbid. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo subukan. Ito, tulad ng sinabi niya, mahigpit na kinuyam ni Daryl ang kanyang kamao, puno ng pawis. Ang kanyang mga palad. Oo, takot ni Daryl kay Donuyu, ang Chaos Yin Pearl ay hindi maaaring mag-fuse sa isang tao. Natigilan sandali si Donuyu, tiningnan ng mabuti si Daryl, lihim na nagulat. Pinagsama ni Daryl ang kapangyarihan ng Chaos Yin Pearl. Paanong nangyari sa Longmen Pass, matapos masugitan ni na Daryl at Laura, sadyang pinag-aralan ni Donuyu ang Chaos Yin Bead. Ang dalawang kwintas na ito ay naisip bago ang kaguluhan ay binuksan ang mundo. Ang isang yin at yang ay maaari lamang umasa sa bawat isa, imposibleng pagsamahin. Panasan, panasan, panasan. Nang sumimangot lamang si Donuyu at Tuliro, may narinig siyang ingay mula sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Donuyu, at sa pagtingin na ito, biglang nagalit. Kabanata 3152.
Ang mga kadena ng mga panta sa Wanxiang na nakatali ng 5 mga bulaklak ay naalis na. Sa harap nila, tumayo ang 2 payat na figure. Ito ay sina Bing Yao at Nia Oyeng. Galit ka. Nang makita ang eksenang ito, natigilan sandali si Denoyo at pagkatapos ay agad na masikip ang kanyang mga mata at tumaas ang galit sa kanyang puso. Sa susunod na segundo, lumingon si Denoyo at malamig na tumingin kay Daryl. Ang master ng marangal na makalangit na gate ay natuto talagang magsinungaling. Daryl, pwede mo ba akong laruin sa larong ito? Bahala na kayong tatlo, nais lamang. Isave ang siyenteng langit, masyado kang tumingin sa akin. Nang sinabi niya ito, mukhang mayabang si Duan Yu. Ngunit sasabihin kong pinagsasama ni Denoyo ang kapangyarihan ni Pluto at mayroon ding mayabang na kapital. Denoyo. Pakiramdam ng galit ni Denoyo, huminga ng malalim si Daryl at dahan-daang sinabi, ang 9 na langit na mga banal na bagay sa kaligtasan ni Mainland. Kailangan ko silang ilayo. Pinagsiksik ni Denoyo ang kadena ng underworld na may isang mabangis na ekspresyon labis, okay, tingnan mo kung paano mo ito mai-save. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon at magkatuloy kayong tatlo. Bumagsak ang boses at sumisindik ang isang nakasisindak na hininga mula kay Denoyo. Tumalon ka. Nang makita ito, lihim na kumunat ang noo ni Daryl at sabay tingin kay Bing Yao at Nia Oyeng. Sa oras na ito, labis na nalulumbay si Yu Feng. Nais niyang akitin ang atensyon ni Denoyo at hiniling kay Bing Yao na umalis ng tahimik kasama ang 9 Heaven Saints. Ngunit hindi niya inaasahan na binitawan na lamang niya ang 9 Heaven Saints. Nakita ni Daryl na ang kapangyarihan ng mga santo ng Wanxiang ay natatakan. At hindi sila naiiba sa mga ordinaryong tao at hindi talaga makakatulong. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi nagatubiling si Daryl at direktang ipinatawag si Fang Tian upang magpinta ng isang halberd. Kasama ni Bing Yao, tumaas siya sa hangin at pinalibutan si Dono Yu. Mayroong 2 Daryl at Bing Yao, ang isa ay ang tanyag na Elysium Gate. Sect Master ng Mainland, ang isa ay ang Queen of Ming, at ang isa ay ang Diwata ng Ilusyon. Nakalagay ang mga ito sa mga ilog at lawa ng Mainland, at sila ay ang mga pag-iral na tinitingnan ng lahat. Sa oras na ito, nagsama sila upang sumabog. Nakita ko si Kunlun na tumataas, ang hangin at mga ulap ay umikot, ang buong kalangitan ay napangit, at ang momentum ay kamangha-mangha. Sa parehong oras, hindi nakalimutan ni Daryl na sumigaw sa mga pantas ng Wanxiang, mabilis, umalis, hahadlangan namin siya. Alam ni Daryl na sila ni Bing Yao ay nakikipagtulungan, at hindi sila kinakailangang kalaban ni Dono yung ngunit ngayong umakyat na ito, anuman ang mangyari, dapat nawala sa panganib ang 9 Heaven Saints. Narinig ito, ang mga santo ni Wanxiang ay tumingin sa bawat isa at malapit. Nang iwanan si Kunlun. Pumunta ka, Dono yun natawaligaw, ang kanyang mga mata na puno ng paghamak, sa palagay mo maaari silang pumunta. Ang boses ay nahulog, at ang bibig ni Dono Yu ay may isang salita sa kalagitnaan ng taon, at nakita niya ang isang itim na ambon na lumalabas ng ilang tungding. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong Kunlun ay buong nabalot. Pakiramdam ang masamang espiritu sa itim na ambon, parehong sumimangot sina Daryl at Nia Oyeng, naramdaman lamang na mas bumibigat ang kanilang paghinga. Bilang Empress Bing Yao, bagaman hindi siya natatakot sa mga itim na ulap na ito, ang kanyang magandang mukha ay naging solemn. Puff! Puff! At ang lalong nagalit kay Daryl ay matapos na malanghap ang itim na ambon. Ang 8 santo ng Wanxiang ay nanginig, at lahat ay gumuho sa lupa, na parang nadala sila. Average na lakas. Nagulat si Daryl, galit na galit, at balisa. Ano ang sitwasyon? Bing Yao 2, hindi ba nila sila tinulungan na matanggal ang mga ito? At walang pinsala sa kanyang katawan, paano pa nga wala? Siyang lakas na maglakad. Soul-locking curse. Sa sandaling ito, nakasimangot si Bing Yao at dahan-daang nagluwa ng ilang mga salita. Natigilan si Daryl, anong uri ng sumpa na nakakandado. Nakahinga ng maluwag si Bing Yao, at dahan-daang sinabi, ang sumpa na nakakandado ng kaluluwa ay katulad ng isang kontrata sa kaluluwa, at ang taong nasalanta ng kaluluwa ang lokong sumpa ay makokontrol ng caster, na labis na mapanira. Haha! Tumawa si Denoyo at tumango kay Bing Yao, tulad ng inaasahan sa nakaraang henerasyon na si Ming Empress, nakita niya ito sa isang sulyap. Oo, ibibigay ko ang lahat ng 8 santo na ito. Matapos ang spell ng nakakakulong na kaluluwa, basta
Isinasayaw ko ang spell, wala sa kanila ang makakapunta. Kabanata 3153. Narinig ito, ganap na natigilan si Daryl. Sa hindi inaasahan, mayroon pa ring back player si Denoyo, ano ang dapat? Kung gawin ngayon, tagumpay hanggang sa kamatayan. Nung si Daryl ay lihim na nababalisa, ang mga mata ni Denoyo ay pulang. Dugo, at yumangal siya ng ligaw, at ang kadena ng underworld sa kanyang kamay ay itinapon tulad ng isang ahas na espiritu. Sa isang iglap, nakarinig ako ng hiyawan mula sa kadena ng underworld god. At kaagad pagkatapos nito, isang ilaw na kulay ng dugo ang sumabog, agad na bumabalot kina Daryl at Bingyaw. Wala sa tatlong Daryl ang may oras upang umiwas, at direktang sila ay tinangay ng gininto ang ilaw. Bang bang bang. Sandali, sina Daryl at Bingyaw lahat ay nanginginig, at direkta silang hinayla at nahulog sa gilid ng tuktok. Nagpumigla si Daryl na tumayo, ramdam na ramdam niya ang dugo sa kanyang katawan na umuurong, at kasabay nito ay nabigla siya sa kanyang puso. Hindi ba siya, sina Bingyaw, at Mia Oyeng ay nakakasama upang mapahinto ang paglipat ni Donoyu? Ito ba ang kapangyarihan ni Pluto? Nakakakila, hindi sinamantala ni Donoyu ang momentong upang ituloy, ngunit malamig na sumulyap kay Daryl. Kita mo si Daryl. Ang lakas mo ay hindi sulit banggitin sa harap ko. Nais mong iligtas ang mga tao. Nakakatawa. Ikaw, panipi. Sumimangot si Daryl, hindi masabi ang apoy, ngunit ang kanyang ekspresyon ay matatag pa rin. Narito ako ngayon, ayaw mo bang sakta ng 9 na araw na santo? Okay, may isang uri. Si Donoyu ay mukhang ganid at sumigaw, dahil kailangan mong mamatay, ako ay ayon sa nais mo. Mula ngayon, nais kong tuluyan kang mawala sa mainland. Nang bumagsak ang boses, sumabog ang panloob na lakas ni Donoyu, at isang nakakakilabot na aura ang tumalsik mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang nakapalibot na hangin ay tila natigil, at kaagad pagkatapos, ang tanikala ng underworld god sa kanyang kamay ay lumipad patungo kay Daryl. Kasabay nito, ang palakol na nagbubukas ng langit sa kanyang kamay ay nagniningning din ng nakasisilaw na ilaw. Hindi masyadong makapag-isip si Daryl, at mabilis na umiwas. Liu Feng, tulungan ka kita. Sa oras na ito, sumigaw si Bingyaw, at tumayo ulit si Mia Oyeng at nilabanan si Donoyu kasama si Daryl. Ang sumabog na lakas ng dalawang panig ay naging sanhi ng pag-ikot ng mga madilim na ulap at pagkulog at pagyanig tulad ng pagtatapos ng mundo. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, ang tatlong ay hindi nagawang masupol si Donoyu, ngunit pinigilan ni Donoyu. At si Donoyu ay nagpatuloy sa pag-chant ng spell habang nakikipaglaban kay Daryl ng matindi. Siyempre, ang sinigaw ni Donoyu sa oras na ito ay hindi ang Soul Locking Curse, ngunit ang pag-aktibo ng Soul Fusion Array. Sa sandaling ito, nakita ko ang makapal na nakapak na inscription sa malaking kaldero ng tanso sa gitna ng pagbuo na naglalabas ng isang mahina na berdeng ilaw, at pagkatapos, ang tansong kaldero ay umiikot sa bilis. Sa panahon ng mabilis na pag-ikot, isang malakas na pagsipsip ang sumabog mula sa kaldero ng tanso, at pagkatapos, nakita ko ang 8 santo ng Wanxiang, isa-isang naparalisa doon, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng marahas, kasabay nito. Ang lakas ng nalaglag na kaluluwa sa kanyang katawan ay baliw na sinipsip sa tansong kaldero. Hahaha. Ipinagmamalaki ni Donoyu, at ninisyon si Daryl. Kita mo si Daryl, kahit na magdala ka ng isang katulong upang gumawa ng gulo, hindi ito makakaapekto sa kaunting plano ko. Kahit na makipaglaban ako sa iyo, gugustuhin kong mahigop mo ang lakas ng nanganak na kaluluwa ng 9 na langit na batang babae sa pamamagitan ng nabuong kaluluwa. Hahaha. Panipi. Hindi tumugon si Daryl, ngunit balisa siya. Anong gagawin? Ang piraso ng na. Ito ay nakapaglaban-laban sa kanyang sarili habang hinihigop ang kapangyarihan ng 9 na langit na Santo Maiden sa pamamagitan ng pormang nakakatunaw ng kaluluwa. Sina Bingyaw at Miao Ying ay tinadyakan din ang kanilang mga pasa. Pagkabalisa, Daryl. Sa susunod na segundo, itinuro ni Bingyaw si Daryl, humingi ka ng tulong sa 9 Heaven Saints, at Miao Ying na haharapin ito. Sinabi niya, kinagat ni Bingyaw ang labi niya, iniiwasan ang Donoyu gamit ang isang letigo. Ang figure ay hindi sumulong at umatras, at si Donoyu ay lumapit at tinamaan ang kanyang puso. Kabanata 3154. Nakipag-away sa akin. Nang makita ang pag-atake ni Bingyaw, hindi nagpanik si Donoyu, biniro, at binati siya ng palad.
Bagaman si Bing Yao ay ang reyna ng Ming, hindi ito pinansin ni Do Nuyo, at ang iba pang partido at siya mismo ay papalapit na, naghahanap lamang ng kamatayan. Whoosh! Sa sandaling magkadikit ang mga palad ni na Do Nuyo at Bing Yao, mabilis na. Umatake si Mia Oyeng, kasama din ang isang palad. Hindi nag-isip ng sobra si Do Nuyo, itinaas ang kanyang kaliwang kamay upang salubungin. Bang bang! Ang dalawang mapurol na panginginig, ang dalawang kamay ni Do Nuyo, ayon sa pagkakasunod ay sabay na naabot sina Bing Yao at Miao Ying at nagtatrabaho silang dalawa sa kalagitnaan. Oo, si Bing Yao ay nakipag-eye contact kay Miao Ying ngayon pa lang at ang tanging paraan upang hawakan si Do Nuyo ay upang labanan siya sa loob. Ito, nang makita ang eksenang ito, natigilan si Daryl. Haha, sa oras na ito, nag-react din si Do Nuyo at Nishan, labanan mo ako. Sa palagay mo mananalo ka, lalo ka lang talo. Ang boses ay bumagsak, at ang nakakakilabot na kapangyarihan ng Yin ay lumipas ng malayo. Sumabog ang mga kamay niya. Nararamdaman ng isang malakas na puwersa na darating, sina Bing Yao at Miao Oyeng parehong mapatla, nanginginig ang kanilang mga katawan, ngunit kinalot pa rin nila ang kanilang mga ngipin upang labanan. Sa susunod na segundo, hinimok ni Bing Yao si Daryl, bilasan mo. Ang Nine Heaven Saints ay hindi na makatiis sa pagsipsap ng tansunang kaldero. Narinig ito, napangisi si Daryl at lumipad sa 8 santo. Sa oras na ito, nakita ni Daryl na ang 8 santo ay sobrang mapatla at ang sitwasyon ay mapanganib sa ilalim ng pagsipsap ng tansong kaldero. Maraming santo, ano ang dapat kong gawin? Mabilis na tanong ni Daryl. Pawis na pawis, tumawag ka. Sa sandaling ito, ang 8 mga santo ay tumingin sa bawat isa, ang kanilang mga ekspresyon ay medyo komplikado. Kaagad pagkatapos, si Huan Xiang ay bahagyang nagbuntong hininga at dahan-dahang sinabi, huli na Daryl, ikaw at ang iyong mga kaibigan ay umalis, iwan mo kaming mag-isa. Ang piraso ng balahibo na ito ay masyadong malakas, at ang 3 Daryl ay hindi talaga kalaban. Higit sa lahat dahil sa pagkamatay ni Lanzin, hindi maintindihan ng kanyang kapatid na babae si Daryl, at hindi na niya ito mapagsapalaran para sa 8 kapatid niyang babae. Hindi. Nag-alala bigla si Daryl, hindi kita papayag na ma-accident. Mabilis na sabihin sa akin kung paano ititigil ang tanso na kaldero. Nakikita ang ekspresyon ni Daryl, ang mga pantas ng Wanxiang ay hindi maipaliliwanag at nagkakasala. Ang Daryl na ito ay totoong lalaki, ngunit sayang na palagi niya itong hindi naintindihan dati. Ha! Sa wakas, huminga ng malalim si Huan Xiang at marahang sinabi kay Daryl. Kapag binuksan ang pagkakabuo ng kaluluwa, hindi ito maaaring tumigil, maliban kung mayroon kang paraan upang makabuo ng isang hadlang sa paligid namin upang maputol ang tanso ng kaldero. Sumipsip ng lakas. Ano? Hindi maaaring ihinto. Narinig ito, sumimangot si Daryl, nag-init ang kanyang puso, at agad na tumigil sa pag-aalangin, at direktang hinimok si Bai Lian Lengwo na mag-deploy ng proteksyon na pelikula sa paligid ng 8 santo. Sa sandaling nabuo ang proteksyon na pelikula, agad nitong pinrotektahan ang 8 santo at hinaranggan ang pagsipsip ng cauldron ng tanso. Ito ay isang tagumpay. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa si Wanxiang, ngunit nang makita ang mukha ni Daryl, lahat sila ay nag-alala. Nakita kong namumutla ang mukha ni Daryl, at nanatili ang malamig na pawis sa noo niya. Ang pumutok na lakas ng pormasyong nakakatunaw ng kaluluwa ay napakalakas na. Hindi mailarawan nito. Mapapanatili lamang ni Daryl na ligtas ang 8 santo sa pamamagitan ng patuloy na pag-uudyok sa puting lotes na malamig na apoy at patuloy na pagpapalakas ng lakas ng proteksyon na pelikula. Gayunpaman, ang patuloy na paghihimok ng malamig na apoy ni Bai Lian ay kumakain ng maraming panloob na lakas. Wala pang 1 minuto, halos hindi na ito hawakan ni Daryl, ang kanyang mga binti ay tuwid at malambot. Sa kalagitnaan, nakikipaglaban pa rin sina Bing Yao at Miao Oyeng kay Do Nuyo. Ang buong sitwasyon ay tila nagyelo, ngunit napaka hindi ka nais-nais para kay Daryl. Kabanata 3155. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na hininga ang nagmula sa ilalim ng tuktok, isang maalab na pulang figure ang lumipad hanggang sa tuktok. Magandang mukha, may lamigang mayabang at sexing katawan ay napuno ng isang hininga ng takot. Yan Hong yan. Ha! Pakiramdam ang hininga ni Yan Hong, maging si Do Nuyo o ang 8 santo. Palihim silang nagulat, lalo pang nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Nandito rin si Yan Hong, at ang sitwasyon ay mas mahirap kontrolin.
Sa pag-iisip tungkol dito, sumigaw si Daryl kay Yanhong, bilasan. Ngu, tulungan mo akong makitungo kay Donoyu. Haha, narinig ito, kumulo ang kanto ng bibig ni Yanhong, na inilantad ang isang walang malasakit na ngiti. Daryl, bakit kita tutulungan? Pinatay ko si Long. Yauti yan para sa iyo dati, ngunit sinisi mo ako sa kabilang banda, at kailangan mong gumuhit ng isang linya sa akin. Tumagal ito ng mas mababa sa 2 araw, at hayaan mo akong tulungan. Kailan nagbago ka? May sasabihin ka ba? Si Daryl ay napahiya, at pagkatapos ay pinisil ang isang ngiti, at sinabi na, may ginhawa, Yanhong, nagkamali ako noon, hindi kita dapat masisisi, ako humingi ng paumanhin sa iyo ngayon. Ang Saintess of the Nine Heavens ay tungkol sa kaligtasan ng mainland. Dapat walang aksidente, at ikaw at si Mia Oyeng ay may parehong ugat, gusto mo bang panoorin siyang may aksidente? Sinabi ito, ang mga mata ni Daryl ay puno ng pag-asa, at hindi ito mapigilan ng kanyang katawan. Oo, patuloy na hinihimok ang Bailian Lengguo na tulungan ang 8 santo na labanan ang lakas ng pagkabuo ng kaluluwa. Ang panloob na lakas ni Daryl ay halos maubos, halos hindi na makatiis. Sa totoo lang, humihingi ng tawad kay Yanhong, nag-atubili si Daryl. Ngunit walang paraan, lalo nang nagiging mapanganib ang sitwasyon. Kung ang Yanhong ay hindi tumulong sa kanyang sarili, hindi lamang ang 8 santo ang hindi makakaligtas, kundi pati na rin ang kanyang sarili at si Bing Yao ay hindi makatakas sa kamatayan. Gayunpaman, ang mukha ni Yanhong ay malamig at hindi talaga gumalaw. Si Daryl ay buong balisa, halos umiiyak. Yanhong, nakikiusap ako sa iyo. Tuldok panipi. Narinig ito, huminga ng maluwag si Yanhong at tumango. Sa susunod na segundo, nag-flash ang macelan na katawan ni Yanhong, at agad na lumapit sa likuran ni Donoyu. Sa oras na ito, nakikipaglaban pa rin si Donoyu sa panloob na lakas kasama sina Bing Yao at Miao Ying, at kulang ang kanyang clone. Nararamdaman ang panganib na papalapit sa likuran niya, laking gulat ni Donoyu at nagmamadaling sinabi, hoy, huwag makinig kay Daryl. Anong mga pakinabang ang makukuha mo para sa kanya? Iba ako. Ako ang aswang na hari, at tatawagan ako sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ng mainland. Hindi ito kasing ganda ng pagsasama mo sa akin. Hanggat tutulungan mo ako, na isama ang kapangyarihan ng Nine Heaven Saintess, hindi kita gagamot ng masama. Swish! Narinig ito, pumitik ang mga mata ni Yanhong, at huminto siya kaagad. Mabuti ang tunog. Nakita ito, ang mukha ng hangin sa bundok ay nagbago, at mabilis na sumigaw. Yanhong, huwag kang maniwala sa kanya, ang taong ito ay tuso na multiport. Simpleng hindi ka panipaniwala, ngayon tinulungan mo siya, tumalikod siya at makitungo sa iyo bukas. Sabi ng mga at sa oras na iyon, balisa si Daryl, at hindi inaasahan na gagamitin ni Donoyu ang kanyang kita upang akitin si Yanhong. Sa parehong oras, sina Bing Yao, Mia Oyeng, at ang 8 santo ay nakatitig din kay Yanhong. Alam mo, ang 2 panig ay nakalock-lock sa ngayon, at ang tanging bagay na maaaring makasira sa sitwasyong ito ay ang Yanhong. Ilang sandali, lumulutang doon si Yanhong, kumunat ang mga kilay, at parang kumaway ang puso. Tawag. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Yanhong, at tinignan si Donoyu, narinig kung na hindi mo lamang isinama ang kapangyarihan ng isang 9 na araw na santo. Ngunit nilamon mo rin ang lakas ng nakaraang Hades. Natigilan si Donoyu, at hindi naintindihan sandali ang kahulugan ng Yanhong. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Yanhong, kaya maaari ko ring lunukan ang iyong lakas, tama ba? Yeah, that's true. Nang bumagsak ang boses, sumabog ang lakas ni Yanhong, at tinaas ang kamay ng Jade, at bigla itong napahawak sa ulo ni Donoyu. Si Yanhong ay masama sa likas na katangian, ang mga salita ni Donoyu ay talagang naging interesado siya, ngunit hindi niya inaasahan na makipagtulungan kay Donoyu, ngunit nais itong palitan. Kabanata 3156. Ano? Nang makita ang eksenang ito, hindi mahalaga na sina Donoyu o Daryl, lahat sila ay nabigla. Si Donoyu sa partikular, ay natakot at nagpanik, naghahanap ka ng kamatayan. Ako si Pluto. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Donoyu na magtapon ng isang sanga ng oliba patungo kay Yanhong. Hindi ginawa ni Yanhong manalo, ngunit sa halip ay nagdulot ng isang nakamamatay na sakuna. Pagkatapos ng pag-alulong, nais ni Donoyu na tumalikod at labanan-laban kay Yanhong.
Gayunpaman, ang dalawang bingyaw na nasa harap niya ay nakikipaglaban sa kanya, at hindi maalis ni Donuyo ang kanyang kamay ng mabilis. Tumalon ka, sa iglap sa paglunok ni Yanhong, naramdaman lamang ni Donuyo na makatakas. Ang lakas sa kanyang katawan. Ang momentum na orihinal na hinamak ang mundo ay nawala ng walang bakas, at ang buong tao ay labis ding mahina. Ang lalong nakakatakot kay Donuyo ay ang kanyang sariling kaluluwa na tila lumabas din sa katawan. Ang katawang ito ay inilaan upang maiuna si Florian. Sa oras na ito, nilamon ni Yan Hong ang kanyang buong lakas ng katawan, at ang kaluluwa ay unti-unting nawalan ng kontrol sa katawan. Hum. Sa patuloy na paglunok, patuloy na tumaas ang lakas ni Yan Hong na naging sanhi ng labis na pagbaluktot at kakilakilabot na hangin sa paligid. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, maging si Daryl o Bingyao, lahat sila ay hindi maipaliwanag na gulat. Sa parehong oras, si Bingyao at Miao Ying ay mabilis ding bumalik kay Daryl upang tulungan siyang labanan ang lakas ng pormang nakakatunaw ng kaluluwa. Bingyao. Sa oras na ito, binibigyang pansin ni Daryl ang paggalaw ni Yan Hong sa himpapawid, at sabik na sabik, magmadali ka at maghanap ng paraan upang mapahinto ang nakakalunaw na kalagayan. Si Bingyao ay dating reyna ng mundo, at siguradong alam ang daan. Binuka ni Bingyao ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit ginambala siya ni Yan Hong ng isang pamutya. Huwag mag-abala. Yan Hong sa oras na ito ay ganap na isinama ang lakas ni Donuyo. Ang kanyang mesla na katawan ay nag-flash, naabot niya ang katawan ni Daryl. Ang kanyang malamig na mukha ay labis na mayabang. Ang tingin ni Yan Hong ay nagbigay kay Daryl ng isang masamang pangunahin. At malamig niyang sinabi, Yan Hong, anong gagawin mo? Tulad ng sinabi niya, walang malay na tumingin si Daryl kay Donuyo na nahulog mula sa kalangitan, malamig at pawis. Nakita ko na si Donuyo sa oras na ito ay may isang bag na lamang sa balat. Hindi lamang isinama ni Yan Hong ang kapangyarihan ni Donuyo, ngunit nilamon din niya ang kanyang kaluluwa. Sa pagsasalita tungkol dito, bagaman ang Yan Hong ay makapangyarihan, mahirap lunokin ang kapangyarihan at kaluluwa ni Donuyo. Gayunpaman, sina Donuyo at Bingyao at Miao Ying ay gumamit ng maraming panloob na lakas dati, kaya sinamantala ito ni Yan Hong. Ang Donuyo na ito ay nag-deploy ng formulyong nakakakatunaw ng kaluluwa. Hindi ito masasayang. Malamig na sinabi ni Yan Hong, saka itinaas ang kanyang kamay. Na-jade at dinakip ito diretso sa pinakamalapit na Wanxiang. Oo, nilamon ni Yan Hong ang kapangyarihan ni Donuyo at naramdaman na hindi ito sapat. Sa oras na ito, kailangan niyang isama ang kapangyarihan ng Nine Heavens. Saying, ikaw. Galit na galit si Daryl at pipigilan na sana siya, ngunit sobra na ang lakas ng panloob na ginamit niya dati, at wala siyang lakas. Sina Bingyao at Miao Ying ay nagbago rin ng kanilang mga ekspresyon, at sa parehong oras ay sumugod sila upang pigilan sila, ngunit si Yan Hong ay masyadong mabilis upang magkaroon ng oras. Boom! Nang makita na maunawaan ni Yan Hong ang mahika na insenso, biglang, ang malaking kaldero ng tanso ay sumabog sa pagsasama-sama ng kaluluwa, at ang kakilakilabot na dagandong ay sanhi ng napuno ng alikabok at usok ang buong kunlon. Gamulong ang langit at kumislap ang kidlat. Malinaw na nilamon ni Yan Hong ang kapangyarihan ni Donuyo na naging sanhi ng pagkasira ng pormang nakakatunaw ng kaluluwa, at sa wakas ay sumabog ang tansong kaldero. Boom boom boom. Kasabay ng mga pagsabog ng dagandong, ang buong kunlon ay sumilip at marahas na umiling. Pagkatapos, isang malaking itim na vortex ang lumitaw sa madilim na ulap na langit. Hiss! Nang makita ang eksenang ito, kahit na si Daryl o Yan Hong, natigilan silang lahat. At ang mga santo ng Wanxiang ay may solemn na mga ekspresyon, at ang kanilang mga mata ay sumilay sa hindi maipaliwanag na gulat. Kabanata 3157. Ano ang nangyari? Sa susunod na segundo, si Huan Xiang ang unang nagreaksyon, at sinigawan si Daryl. Mabilis, iwanan ang rurok na kunlon, ito ang Chaos Vortex. Chaos Vortex. Narinig ito, si Daryl ay mukhang maulap at tiniis na gulat, anong magulong? Puyo. Mabilis na sinabi ni Huan Xiang, ang magulong vortex ay isang espesyal na pagkakaroon na maaaring lunokan ang lahat. Kapag hininga ito ay magpakailanman hindi na makabalik. Narinig ito, ang ekspresyon ni Daryl ay nagbago, at isang pangagham na term na natutunan noong bata pa siya sa paaralan ay lumitaw din sa kanyang isipan, ang itim na butas na cosmac.
Maaaring ang magulong vortex na ito ay isang cosmic black hole. Paano ito magaganap sa Kunlun? Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Kunlun ay ganap na 9 heavens. Saintes, sa pasukan ng Heavenly Spirit Realm. Indeploy ni Donuyo ang pormang. Nakakatunaw ng kaluluwa dito, ngunit ginambala ni Yanhong sa kalagitnaan, na naging sanhi ng pagsabog ng porma sayon at pagkatapos ay nagpapalitaw ng aura ng langit at lupa. Ganap na gumuho. Sa kasong ito, lumitaw ang magulong vortex. Boom! Nang si Daryl ay takot at hindi sigurado, biglang inisyon ni Yanhong. Sinampal ng palad ang likod ni Daryl, at narinig ang paghilik ni Daryl, ang buong tao ay direktang nagulat at lumipad palabas, at ang direksyon ng paglipad ay ang magulong vortex. Oo, binalak ni Yanhong na hayaan si Daryl na lunukan ng chaos vortex, upang wala siyang mga problema sa hinaharap. Natakot at nagalit si Daryl, ngunit mabilis din ang reaksyon, at hinawakan niya ng mahigpit ang sulok ng palda ni Yanhong. Sa oras na ito, ang magulong vortex ay mabilis na lumingon, at isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog na sumakip kay Daryl at Yanhong. Sa nakasisilaw na ilaw na ito, mayroong isang nakakatakot na pagsipsip. Hayaan mo, sigaw ni Yanhong, hindi niya inaasahan na agawin ni Daryl ang sulok ng kanyang palda sa isang kritikal na sandali. Nang bumagsak ang boses, sinampal ni Yanhong ang balikat ni Daryl ng isa pangpalad. Narinig niya ang paghilik ni Daryl, at isang buhangin ng dugo ang lumabas, ngunit damaykit pa rin ang kanyang mga kamay sa mga sulok ng palda at hindi bumitaw. Sa oras na ito, si Daryl, sa kanyang galit, handa nang mamatay kasama si Yan Hong. Kung nais mong lunukin ako ng puyo ng gulo, hindi ako mabubuhay, at ayaw mong mabuhay ito ng maayos. Daryl. Nang makita ang eksenang ito, sina Bing Yao at Mia Oyeng, pati na rin ang 8 santo, lahat ay nagbago ng mukha at bulalas. Whoosh! Kaagad. Pagkatapos, kinagat ni Mia Oyeng ang labi nang walang pag-aalangan. Lumipad at yamakap kay Daryl. Mia Oyeng, anong ginagawa mo? Napailing ang puso ni Daryl, at hindi niya mapigil ang tanungin si Mia Oyeng. Nang sabihin ito, ang mga kamay ni Daryl ay nakahawak sa mga sulok ng palda ni Yanhong. Daryl, tapos ka na? Asawa mo ako. Mahigpit na kinagat ng labi ni Mia Oyeng. Ang kanyang magandang mukha ay matindi bago sa masyadong ilusyon na lupain, umamin. Kaya tayo ay pinanganak ng sama-sama. Mamatay magkasama. Si Mia Oyeng at ang Yanhong ay parehong mga fairy sa ilusyon, ngunit ang kanilang mga personalidad ay nasa dalawang sukdulan. Mabait at dedikado si Mia Oyeng, hinanap niya si Daryl, at nang makita na si Daryl ay mahihigop na sa chaos vortex, tiyak na mamamatay siya, at hindi siya mabubuhay ng mag-isa. Tumawag ka. Narinig ito, hinawakan si Daryl na hindi masabi, Mia Oyeng, bakit ang baon? Sa sandaling ito, ang pagsipsip na sumabog sa magulong vortex ay naging mas malakas at mas malakas, ganap na nilamon ang tatlong sina Daryl, Yanhong at Mia Oyeng, at nawala ang figure. Daryl. Nang makita ang eksenang ito, maging si Bing Yao o ang 8 santo, lahat sila ay lumuha ng malungkot sila. Kabanata 3158. Buzzing. Iyon ay, sa oras na ito, ang marahas na panginginig na sanhi ng magulong vortex ay lumalaki, at ang buong Kunlun ay nanginginig sa lahat ng oras. Na parang malapit na itong gumuho anumang oras. Maraming santo. Kinagat ni Bing Yao ang kanyang labi at nag-aalalang sinabi, mabilis. Umalis tayo dito, kung hindi man, malalamon tayo ng puyo ng gulo. Gayunpaman, ang 8 mga santo ay nalubog pa rin sa kalungkutan. Bilang kung hindi narinig. Dahil sa pagkamatay ni Saint Plankson, sinubukan nila ang lahat ng paraan upang patayin si Daryl, ngunit sa wakas ay nalaman na si Daryl ay naka-frame. Dahil dito, ang 8 santo ay laging nagkasala ng pagkakasala, at ngayon, si Daryl ay nilamon ng magulong vortex upang mai-save ang kanyang sarili. Paano siya hindi malungkot? Nang makita ang eksenang ito, hindi rin komportable din si Bing Yao, ngunit mabilis pa rin siyang lumakad at lumipad sa tuktok kasama ang 8 santo. Boom! Sa sandaling ito, ang lakas ng chaos vortex ay ganap na sumabog, at narinig ko ang isang dumadagandong na lupa, at ang buong Kunlun ay bumagsak na may biglaang pagbagsak. Sa isang panahon, mayroong isang lumilipad na buhangin at mga bato sa pagitan ng mundo, na parang ang katapusan ng mundo. Ang mga dinamika na sumabog sa Kunlun ay mas nakakatakot kaysa sa mga sanhi
Nang pagbubukas ng Heavenly Axe 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang panahon, ang buong mainland ay kinilig. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa sandaling ito, South Continent, Longmen Pass. Ang mga Panginoon ng iba't ibang mga sekta ay tumayo isa sa mahabang gusali. Isa-isa, nakatingin sa direksyon ng Kunlun na patulala. Ngayon pa lang, tinatalakay pa rin ng mga pangunahing sekta kung paano. Pinamunuan muli ni Donuyo ang hukbo ng kamatayan at kung paano ito labanan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng talakayan, biglang yumanig ang mga bundok at lahat ay nalilito. Pagkatapos ay lumabas ang lahat upang manood at nakita nila ang tuktok na direksyon ni Kunlun, isang itim na kaguluhan na sumasaklaw sa mundo. Mukhang si Kunlun ang nangungunang pwesto. Nang natigilan ang lahat, hindi nila alam kung sino ang sumigaw, pwede. Bang, ang sitwasyong ipinadala ni Daryl noon ay totoo. Si Donuyo talaga ang nangungunang pwesto sa Kunlun. Wow! Nang bumagsak ang boses, lahat ng tao sa paligid ay biglang nagulo. Mukhang tama. Napakalaking kilusan, ano ang nangyari? Magmadali kay Kunlun upang magkaroon ng isang mahusay na hitsura. Sa pagkabigla, ang mga masters ng pangunahing mga sekta ay lumipat sa Kunlun. Sumugod sa tuktok na direksyon. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa kabila, sina Chester, Dax, Yvette ay nakikipaglaban sa hukbo ng kamatayan, hawak ang Jack, at bigla, nadama nila na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang umiling at kaagad pagkatapos ng Kunlun Peak sa harap nila, mayroon ding Dagendong. Nang kalangitan at lupa kagulo. Ano ang sitwasyon? Sa pinangyarihan sa harap nila, lahat ay nagulat. Pagkatapos, nakita nila ang nakapalibot na hukbo ng kamatayan, isa-isang nahulog sa lupa na nagiging tambak. Nabuto. Boom! Nang magulat ang lahat, nakarinig sila ng isang marahas na Dagendong at ang buong Kunlun ay direktang nawasak. Sa maikling panahon, malaki at maliit na mga rubble ay bumagsak ng labis na nakakagulat. Sa sandaling ito, lahat ay ganap na bobo, isa-isang nakatayo doon, na bigla. Mabilis na lumayo sa daan. Hindi nagtagal, nanguna si Chester at hindi mapigil ang sumigaw. Saka lamang, nag-react ang lahat at sunod-sunod na umiwas patungo sa distansya. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, lahat ay tumingin sa likod at nakita na ang buong Kunlun ay ganap na gumuho at ang mundo ay puno ng alikabok at usok tulad ng pagtatapos ng mundo. Ilang sandali, lahat ay mayroong masamang pakiramdam. Si Kunlun ay labis na gumuho na siya, ang hangin sa bundok ay hinagupit. Sa puntong ito, nakikita mo sa gitna ng kamakulabog na ulap ng alikabok, ang ilang figure ay mabilis na sumugod. Kabanata 3159. Daryl. Ngumiti si Yvette, iniisip na lumabas si Daryl, at nagmamadaling sumigaw, ngunit pipi siya nang makita niya ng malinaw ang bisita. Mula sa alikabok at usok, si Bingyaw at ang 8 santo, at walang kasama si Daryl. Sa sandaling ito, nang makita si Bingyaw at ang 8 santo, si Chester at iba pa ay natigilan din. Di nagtagal, nag-react si Chester, nagmadali, at tinanong si Bingyaw. Nasaan si Daryl? Ha? Nang bumagsak ang boses, ang nakapaligid na Dax at ang iba pa ay tiningnan din si Bingyaw, hinihintay ang kanyang sagot. Nagbuntong hininga si Bingyaw, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagiging komplikado. Si Daryl ay sinipsip sa Chaos Vortex, natatakot ako. Pagkatapos ng isang pagpos, yumuko si Bingyaw. Natakot ako na hindi ako bumalik. Sa oras na ito, sobrang hindi komportable ang naramdaman ni Bingyaw. Nang ilabas siya ni Daryl mula sa Ring of Hades, lihim na nanumpa si Bingyaw na makakahanap siya ng pagkakataong mabayaran si Daryl. Ano? Nang mahulog ang mga salita, lahat ng tao sa silid ay umaalma. Si Daryl ay sinipsip sa magulong vortex. Lalo na si Yvette at ang mga nakapaligid na kababaihan at nanginginig ang kanilang mga katawan tulad ng tinamaan ng kidlat. Ikaw, anong sinabi mo? Pula ang mga mata ni Yvette, nanginginig ang boses. At tinanong niya si Bingyaw, ano ang nangyayari kay Daryl. Sa oras na ito, sinusubukan ni Yvette ang kanyang makakaya upang pigilan siya emosyon. Maniwala ka sa katotohanan ito. Napasinghap si Bingyaw at sinabing, si Daryl ay sinipsip sa Chaos Vortex. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay masyadong komplikado at wala akong oras upang iligtas. Gayunpaman, namatay na si Donuyo at walang banta kay mainland. Lahat ito ay dahil kay Daryl. Isang bayani ni Gyusho, nararapat sa kanya. Matapos mahulog ang mga salita, si Xiao Yuroo at Su Qingyan ay pawang itim sa harap nila, at halos himeteyan sila sa lupa.
Imposible. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Yvette ang damdamin, nakatingin sa maalikabok, sumigaw, hindi ito totoo, ang hangin sa bundok ay hindi isang bagay. Hindi, sinabi, tatakbo na sana si Yvette upang hanapin si Daryl, ngunit di nagtagal. Ay pinahinto siya ng mga tao sa kanyang paligid. Huwag kang pumasok. Oo, huminahon ka, ang Chaos Vortex ay hindi nawala, at hindi ka na makakabalik kapag pumasok ka. Napahinto ng mariin si Yvette na hindi niya mapigilan ito na, sumigaw siya. Daryl, alam mo bang ikaw lang ang lalaki sa buhay ko? Ano ang dapat kong gawin kung may nangyari sa iyo? Ang ilang Xiaoyuro sa paligid ay mas masakit sa puso, luha na damaloy sa kanilang mga mukha. Sa tabi niya, si Chester at Dax ay magkatabi, nakatingin sa durog na kunlon. Sa harap niya, ang kanyang mga mata ay pulang dugo at pula ng dugo, at ang kanyang puso ay lalong hindi komportable. Alam kong ito ay isang resulta, at dapat na pumunta ako sa tuktok ng kunlon. Kasama si Daryl dati. Si kunlon ay gumuho, at ang alikabok at usok na dulot nito ay tuluyan ng nawala sa loob ng 3 araw at gabi. Sa puntong ito, ang tuktok ng mainland ay ganap na nawala, at pagkatapos na tuluyang mawala ang alikabok at usok, sina Chester at Dax ay nasa lugar ng Kunlun Summit. Isang malaking monumentong bato na may taas na 100 metro ang itinayo, na may nakasulat ng mga salita na Lord of the Heavenly Gate, Righteousness Abundant na nakasulat sa memorya ni Daryl. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabila, sa magulong vortex, ang napakalaking puwersa ng pagsipsip na halos durugan. Ang hininga ni Daryl, sa wakas ay pinakawala ng mga sulok ng palda ni Yan Hong. Bago tulungan ng 8 santo na labanan ang lakas ng nakakalunaw na kaluluwa, si Daryl ay halos maubos ang kanyang panloob na lakas. Sa oras na ito, sinipsip siya sa magulong puyo at hindi na niya hawak. Matapos ilabas ang Yan Hong, mabilis siyang nahimatay. Sa pagkawala ng malay, pakiramdam ni Daryl ay parang nahulog siya sa dagat. Ang kanyang katawan ay magaan at pataas at pababa. Hindi ko alam kung gaano katagal ito lumipas, na parang 1 siglo, at ilang sandali pa, Daryl unti-unting nagising. Damn it, ni hindi siya namatay. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang pangunawa, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, nagulat at natuwa. Kabanata 3160. Isang pagkabigla ang dumating mula sa lahat ng dako, hindi mapigilan ni Daryl. Ang paghinga ng malamig na hangin. Ang lakas sa magulong vortex na iyon ay napakasindek na halos mapunit siya. Oo nga pala, ayos lang ako, Mia Oyeng at Yan Hong, hindi ba sila ayos? Sa pag-iisip tungkol dito, dahan-dahang iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid, at biglang natigilan ang kanyang buong katawan. Saan ito? Malinaw na nakita ni Daryl na siya ay nakahiga sa tabing dagat. Hindi. Kalayuan sa beach ay isang lungsod sa tabing dagat, ngunit kakaiba ang mga gusali. Dito, ang mga bilog at matulis na bubong at ang mga kalye ay masigla, ngunit walang mga kotse. Ang paraan ng transportasyon na nakita ko ay isang espesyal na uri ng karwahe, dahil ang kabayo na kumukuha ng karwahe ay may mahabang sungay sa ulo nito. Hindi lamang iyon, ang mga tao sa kalye at ang kanilang mga damit ay ibang-iba sa nakita ni Daryl. Saan ito? Sa sandaling ito, si Daryl ay ganap na natigilan, at hindi pa siya nakakita ng ganoong lugar sa Gyushu Continent. Ang eksenang nasa harapan ko ay tulad ng mundo ng pantasya na nakita ko sa pelikula. Maaaring ito ay dinala ako sa isa pang puwang ng mundo sa pamamagitan ng puyo ng gulo. Wow! Nang natigilan lang si Daryl, nakarinig siya ng tunog ng mga yabag sa likuran niya, at nang tumingin siya sa likuran, nakita niya ang ilang mga basang lalaki na tumatakbo sa gulat. Sa likuran ng mga lalaking ito, hinabol sila ng isang pangkat ng mga sundalo. Ang mga sundalong ito, nakasuot ng mabibigat na armors, ay tinakpan ang kanilang buong mukha na may isang pares lamang ng mata na nakalantad, at mukhang nakakatawa sila. Damn slave! Dare you run away! Ibalik silang lahat. Sumigaw ang sundalo, at mabilis na nahuli ang mga kalalakihan kasama ang kanyang mga kasama. Fuck! Alipin! Mayroon pa ring mga alipin sa mundong ito. Nang makita ang eksenang ito, lihim na nabigla si Daryl. May isa pa rito. Sa sandaling ito, sumugod ang mga sundalong ito nang makita nila si Daryl at sumigaw. Ang damit ni Daryl ay gisi, walang pagkakaiba sa mga alipin. Damn it! Nagulat si Daryl, at nais niyang tumalikod at makatakas, ngunit siya ay masyadong mahina. Bago siya tumakbo ng 2 hakbang, siya ay pinindot sa lupa ng
mga sundalong ito at tinali. Maraming military masters, dumaan ako, hindi alipin. Nahuli mo ang maling tao. Hindi mapigilan ni Daryl na sumigaw. Sa oras na ito, si Daryl ay labis na nalulumbay, kung hindi dahil sa kanyang panloob na lakas ay naubos, ang mga sundalo sa kanyang harapan ay hindi na tumingin. Sa kanila, narinig ito, maraming sundalo ang nagkatinginan at sumimangot. Anong Panginoon ng militar? Huwag kang magsalita ng kalokohan, alisin mo ito. Sa panunumbat ng maraming sundalo, dinala nila si Daryl at iba pang mga alipin at lumakad patungo sa baybayin na lungsod na hindi kalayuan. Si Daryl ay biglang nag-alala at nais na magpumiglas, ngunit naramdaman niya ang lakas ng mga sundalong ito at muli siyang nadala. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Daryl na ang mga sundalong ito ay walang kaunting panloob na lakas, ngunit may kakaibang aura na tumatagos sa kanyang buong katawan na hindi dapat maliitin. Kapag tumitawid sa kalye ng lungsod, nalaman ni Daryl na ang mga tao dito ay katulad ng mga mula sa mainland, ngunit may ilang mga pagkakaiba sa mga subtleties. At ang mga mata ay asul na asul. Di nagtagal, unti-unting naunawaan ni Daryl ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uusap ng mga sundalong ito. Ang lugar kung saan matatagpuan ng Daryl ay ang mainland ng Roland, at ang lungsod na nasa tabi ng dagat na nasa harap niya ay sa pinakakanlurang punto ng mainland ng Roland. Tinawag itong Port Simon na isang medium-sized na baybaying lungsod. Sa parehong oras, nalaman din ni Daryl na nagsasanay din ang mga tao dito. Ngunit ang pamamaraan ng paglilinang ay ibang-iba sa mainland. Walang panloob na lakas na dantiyan, ngunit tinawag itong sagradong lakas. Kabanata 3161. Nalaman ni Daryl na ang kaharian ng banal na lakas ay nahahati din sa maraming mga antas, katulad ng Saint Master, Saint King, Saint Emperor, Saint God, at ang bawat yugto ay magkakaiba, nahahati sa mas mababang gitna at itaas na 3 antas. Ang mga sundalong ito na nakahuli kay Daryl ay karaniwang lakas ng tagapamagitan na pantas, katumbas ng larangan ng martial artist sa siyam na lalawigan ng lalawigan. Pagkalipas ng 10 minuto, si Daryl at maraming mga alipin ay dinala sa isang rally. Nakita ni Daryl na ang rally sa harap niya ay napakalaki, at isang malaking kahoy na plataporma ang itinayo sa gitna. Sa oras na ito, marami ng mga alipin na dinala sa platform. Mayroon ding mga palatandaan na nakasabit sa kanilang leeg na may mga presyo sa kanila. Damn it, ito ay upang bilhin ang iyong sarili bilang isang alipin. Nang makita ang eksenang ito, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha. Di nagtagal, si Daryl ay inilagay din sa isang karatula, at pagkatapos ay dinala sa entablado. Yehey! Sa oras na ito, parami ng parami ang mga tao na nagtipon sa paligid ng rally, dahil ang mga damit ni Daryl ay mukhang kakaiba, at maraming mga mata ng mga tao ang nagtipon. Sa tagal ng panahon, marami pa ring mga batang babae na itinuro kay Daryl. Ang taong ito ay mukhang uto, nakakatawa. Kung titingnan ng mga damit, hindi ito atin. Gaano man ka-espesyal, alipin din siya. Pinakinggan ni Daryl ang mga talakayan ng lahat sa paligid niya. Hindi makatawa o umiyak, labis na nalulumbay. Siya rin ay isang kahangahangang Elysium Gate Sectmaster sa anumang rate. Ngunit sa ibang mundo, siya ay itinuturing bilang isang alipin, at ang mga taong ito ay nakikita rin tulad ng mga hayop. Kung ang bagay na ito ay alam ng dakilang pantas, hindi sila magiging natawa ito. Hindi, dapat kaming maghanap ng paraan upang makabalik sa mainland. Nang iniisip pa ito ni Daryl, bigla siyang nakarinig ng isang kaguluhan na nagmumula sa karamihan, at pagkatapos, ang karamihan ay naghiwalay. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang magandang figure na papaligiran ng ilang mahuhusay na sundalo, dahan-daang lumalakad. Ang isang babae na nasa edad 20s ay nagsusuot ng dilaw na tonika na mahabang palda na may macelan at kaakit-akit na mga tampok na nagbibigay ng isang karangyaan at maharlika. Ang nasabing babae ang focus saan man siya magpunta. Kahit si Daryl ay natigilan, nakatitig ng mahigpit sa babae, ang mga mata ay hindi kumikislap, at ang puso ay puno ng emosyon. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang magandang babae sa ibang mundo. Ngunit pinasasalamatan nito ang mga tao. Ang pangalan ng babae ay Irene, ang anak na babae ni City Lord Simon, na may pambihirang katayuan. Siya rin ang diyosa sa puso ng maraming kalalakihan sa Simon City. Miss Irene. Nakakakita Irene, ang kawal kapitan sa singil ng rally, siya minadali upang salubungin siya na may isang magalang na hitsura. Bakit ka narito?
My lady, maaaring pumunta kung saan siya ay nagnanais kailangan mong magulat sa ikaw. Bahagyang bumukas ang pulang labi at mahinang sinabi. Oo, oo. Ang sundalong kapitan ng sundalo ay paulit-ulit na tumugon. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Irene ang maraming alipin sa stand at nagpatuloy, narinig ko na nagdala ka ng maraming mga alipin ngayon. Pipili ako ng dalawa. Nang marinig ito, sumigaw agad ang kapitan ng sundalo sa entablado, tumayo. Isa-isa, hayaang pumili ang dalaga. Sa isang iglap, maraming alipin ang nanginginig at tumayo ng mabilis, tanging ang mukha ni Daryl ang kalmado at kalmado. Ha! Sa sandaling ito, ang tingin ni Irene ay dahan-daang tumakip sa maraming mga alipin, at sa wakas ay nahulog kay Daryl, siya lang. Ano? Narinig ito, biglang nag-alala si Daryl, at nagmamadaling sinabi, ang binibining ito, hindi ako alipin, ngunit hindi ako nahuli ng tama, ako. Bago natapos ang mga salita, mayroong isang libingan sa tabi ni Irene. Lumapit ang sundalo at sinampal sa mukha si Daryl. Nabigla, sa isang malutong na tunog, naramdaman lamang ni Daryl ang isang nasusunog. Nasakit sa kanyang mukha, at ang kanyang buong tao ay labis ding natakot. Bilang alipin, alam mo ba ang mga patakaran? Karangalan mong mapili ka ng dalaga na pumunta sa City Lord Mansion. Malamig na sinabi ng matipunong sundalo, at nang mahulog ang boses nito, hinailan niya si Daryl mula sa entablado at dinala ito kay Irene. Kabanata 3162. Sa oras na ito, tiningnan ni Irene si Daryl pataas at pababa, ang kanyang macelan na mukha ay nagpakita ng kawalang malasakit. Mula ngayon, ikaw ang aking katauhan. Maaari mo lang akong pakinggan. Maintindihan. Panipi. Sa Roland, ang mga alipin ay wala ring karapatang pantao, at hindi sila naiiba sa mga hayop. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Daryl, nais pa ring magpaliwanag, ngunit nang makita niya ang mga sundalo na nakatitig sa kanya, pinigilan niya. Sa sumunod na segundo, tumango si Daryl at sinabi, naiintindihan. Sa oras na ito, labis na nalulungkot si Daryl, ngunit walang paraan. Kararating lang niya, hindi siya pamilyar sa lugar ng kanyang buhay, at ang lakas niya ay hindi pa nakakagaling, kaya maaari lamang niyang piliing makompromiso. Pansamantala, labis na nasiyahan si Irene sa ugali ni Daryl, at pagkatapos ay iniwan ang rally kay Daryl. Sa kalye sa labas, diretsyong sumakay si Irene sa kotse, ang uri na nakita dati ni Daryl, nakahawig ng isang karwahe na binayo ng kabayo, hinailan ng dalawang hayop na mukhang kabayo at hindi mga kabayo. Alam ni Daryl na ang ganitong uri ng hayop ay tinatawag na isang unicorn. Ito ay isang natatanging espiritong hayop sa Roland Continent na may mabuting pagtitiis at mabilis na bilis. Siyempre, bilang isang alipin, si Daryl ay hindi maaaring umupo sa isang unicorn na kotse, ngunit maaari lamang tumakbo sa likuran niya. Gayunpaman, hindi nakaramdam si Daryl ng kahit kaunting pagkalumbay. Maaari lamang niyang ilipat ang kanyang ibabang bahagi ng katawan at ibalik ang kanyang panloob na lakas sa dantian. Pagkatapos ng 10 minuto, sa wakas ay nakarating siya sa harap ng isang malaking kastilyo na malapit sa dagat. Sa sandaling ito, kahit nahanda si Daryl sa kanyang puso, natigilan pa rin siya. Nakita ko ang kastilyo sa harapan ko. Ito ay binubuo ng malalaking bato. Nahahati ito sa 5 palapag at may taas na halos 100 metro. Ito ay hindi masabi ng kamahalan. Sa pasukan ng kastilyo, maraming mga sundalong nagpapatrolya na maaari masasabing mababantayan. Tumalon ka. Makalipas ang 2 segundo, nag-react si Daryl, ito ang lugar kung saan nakatira si City Lord Simon, at ito ay lubos na nangingibabaw. Pumunta ka. Nang natigilan lang si Daryl, sinipa siya ng mga sundalo sa likuran niya, malamig na pinagagalitin. Talunan ka. Palihim na nagmura si Daryl, ngunit siya pa rin ang lumakad ng matapat. Nang makarating siya sa bulwagan sa unang palapag ng kastilyo, inutusan si Daryl na tumayo sa pintuan at huwag payagan na pumasok. Sa oras na ito, hindi na ito mapigilan ni Daryl, at sinabi kay Irene, Miss Irene, ano ang gusto mong gawin ko kung ibalik mo ako? Mukhang tamad si Irene, nakaupo sa isang upuan sa hall, mahinang sinabi. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay sa ngayon, maghintay ka lang sa pintuan. Ang tono at ekspresyon ay parehong sobrang mayabang na may matayog na postura. Naghihintay sa pintuan. Hindi ba ito isang bantayan? Narinig ito, natigilan si Daryl, at biglang nagalit. Pretuhin mo talaga ako bilang isang alipin.
Sa sandaling ito, nakita ko si Irene na nakatikip sa kanyang ulo, ang kanyang maesla na mukha na nagpapakita ng bakas ng pagkahapo at panghihina. Nagdusa siya mula sa pagkahilo mula pa noong bata siya at umaasa siya sa gamot upang mapanatili ito. Mabilis, dalhin ang gamot ng ginang. Pagkakita nito, ang sundalong katabi niya ay nagmamadaling sumigaw. Nang bumagsak ang boses, mabilis na lumakad ang isang maid, kumuha ng pil. At kinuha si Irene. Nang makita ang eksenang ito, lihim na nakasimangot si Daryl. Sa unang tingin, si Irene ay mahina sa katawan, at ang gamot ay kompletong nagamot ang mga sintomas ngunit hindi ang sanhi ng ugat. Bulong sa kanyang puso, biglang may ideya si Daryl, at tumayo sa pintuan na sinasabing, Miss Irene, madalas ka ba mahilo at mapagod? Naisip ito ni Daryl, hanggat gumaling ang sakit ni Irene, maaaring makuha niya ang kanyang kalayaan. Sino ang nagtanong sa iyo na magsalita? Sumimangot si Irene, labis na hindi nasisiyahan. Ang alipin na ito ay talagang walang mga patakaran sa lahat. Ha! Ang mga sundalo sa tabi niya ay sinaman din ng tingin si Daryl. Si Daryl ay hindi man lang nagpanik na may seryosong mukha, iyon lang. Natutunan ko ang ilang kasanayan sa medisina. Naniniwala si Miss Irene sa sinabi ko. Kaya't tulungan mo akong makita ito. Narinig ko ito, natigilan si Irene. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Irene na tumawa, nag-aaral ka ba? Ng gamot, Kabanata 3163. Haha, ang boses ay nahulog at ang mga nakapaligid na sundalo ay hindi mapigil ang tumawa. Sa pagtingin sa kanya ng isang nakakabigay puri hitsura, siya ay talagang isang natural na alipin. Hehe. Miss Irene ni St. Thomas, hindi ko alam kung gaano karaming mga pharmacists ay natagpuan mula noong bata pa ako. Pagalingin mo, alipin ka, hindi ka nahihiya na sabihin. Panipi, pakikinig sa panunuyan ng lahat, si Daryl ay parehong mabuti at nakakatawa. Ngunit wala siyang pakialam, ngunit tumingin kay Irene at nagpatuloy, Miss Irene. Hayaan mo akong subukan, paano kung magtagumpay ka? Nag-isip-isip si Irene, tumango at sinabi, okay, pagkatapos ay maipakita mo sa akin. Sinabi niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya pa rin. Hindi siya naniniwala sa isang maliit. Sa mga alipin, maaaring maging bihasa sa gamot. Tumawag ka. Nang makita ang pangako ni Irene, nakahinga ng maluwag si Daryl, at pagkatapos ay diretsyong lumakad. Sa sandaling ito, maging si Irene o ang mga sundalo sa paligid, lahat sila ay palihim na nakasimangot. Ano ang gagawin niya? Sa sandaling ito, si Daryl ay lumakad sa harap ni Irene, iniunat ang kanyang kanang kamay, at isinuot sa palso ni Irene, naghahanda na basagin ang palso. Nag-aral si Daryl ng gamot kasama si Divine Farmer, at ang pagkuha ng palso ay isang napakakaraniwang pamamaraan. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat ng naroon ay nagulat. Lalo na't nang inay palalo si Irene, at kinamayan niya ang kamay ni Daryl. Galit na galit, maglakas loob ka na masaktan ng ginang na ito, hindi ka masyadong matapang. Halika, dakutin mo ako at gupitin ito. Nang masabi niya ito, namula ang mukha ni Irene, at halos magluha ang kanyang mga mata. Ang mundo kung saan matatagpuan ang Roland Continent ay medikal na ibang-iba. Sa mainland, walang bagay tulad ng pag-alam sa palso, kaya't ang pag-uugali ni Daryl ay ganap na isinasaalang-alang bilang isang sadyang pagkakasala. Isang iglap, ang mga nakapaligid na sundalo ay nagsiksik at pinalibutan si Daryl. Damn it, nagulat si Daryl, at mabilis na ikinaway ang kamay upang ipaliwanag, hindi kayo nagkaintindihan, binibigyan ko si Miss Irene ng palso, hindi sinasadya na masaktan. Gayunpaman, ang mga sundalong ito ay hindi man lang nakinig. Si Daryl ay labis na balisa, ang kanyang katawan ay nag-flash, at siya ay sumugod sa labas ng hall. Sa oras na ito, ang panloob na lakas ni Daryl ay nakakakuha lamang ng kaunti. Nakaharap sa maraming mga tao na kinubkob, hindi talaga siya kalaban, at siya sobrang nahiya nang mabilis siyang umiwas. Sa susunod na segundo, nakita ni Daryl na maraming mga nakapaso na halaman sa paligid na ang lahat ay kasing taas ng isang tao, at agad siyang may ideya. Whoosh! Sa susunod na 10 segundo, iniiwas ni Daryl ang pagkubkob ng maraming mga sundalo habang inililipat ang mga nakapaligid na halaman. Oo, inilagay ni Daryl ang mga nakapat na halaman sa isang chismis. Dahil ang mga tao dito ay hindi alam ang palso, dapat wala silang alam tungkol sa pagbuo. Matapos ang pagbuo ng hanay ng chismis, lihim na nakasimangot ang mga sundalong iyon. Ano ang ginagawa ng batang ito?
Ang mga palayok na halaman na inilipat niya ay mukhang kakaiba. Sa pagdududa, maraming sundalo ang tumigil. Nakasimangot din si Irene. Nakakakita ng mga sitwasyon na ito, Daryl smiled at sinabi, ilang. Nakapasong halaman ay matakot sa iyo. Ikaw. Pagdinig na ito, Irene ay kaya galit na siya yelled, bigyan mo ako ng isang. Kuko. Ang mga sundalo sa paligid ay hindi na nagatubili at sumugod sa chismis. Di nagtagal, isa-isang naramdaman na may mali. Malinaw na nasa harapan niya ang alipin, ngunit hindi niya siya mahuli. Ito, si Irene, na nakatayo sa labas, ay nanginginig din sa hindi. Kapani-pani walang mukha. Malinaw na nakita niya na pagkaraan ng mahigit 100 mga sundalo. Ang pumasok sa nakapaso na halaman, isa-isang tila bulag, nahihilo, nang malapitan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Paano niya ito nagawa? Kasabay nito ay lalo pang naiinis si Irene. 100 sundalo ang pinatugtog ng isang alipin. Kung naipasa ito, hindi sila pagtawanan ng buong Simon City. Sa oras na ito, maraming sundalo mula sa kastilyo ang dumating. Grab him. Galit, hindi mapigilan ni Irene na sumigaw, putulin mo ang kanyang mga binti para sa akin. Ha! Boses ay nahulog at ang mga sundalo na sumugod upang sumali sa pagkubkob. Sa isang sandali, ang pangkat ni Daryl, naging gulo ang buong kastilyo. Nang makita ang mga sundalong nagmamadali patungo sa pagbuo, inalis ni Daryl ang kanyang ngiti at palihim na nakasimangot. Hindi ito ang paraan upang pumunta. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar ng iba, at magiging mas nakakasama sa iyong sarili kung patuloy mong ubusin ito. Ano ang nangyari? Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang dumating sa hindi kalayuan, at pagkatapos, isang lalaking nasa edad na sinamahan ng ilang mga sundalo, ay dahan-dahang lumakad. Ang lalaki ay nagsusuot ng isang madilim na asul na balabal, na may magagandang mga pattern na nakaberde sa balabal, at ang mga sulok ay nakaayos ng mga hiyas at agata na napakaganda, at ang buong katawan ay napuno ng isang malakas na aura na si Dog. Ang taong ito ay ang City Lord ng Simon, ama ni Irene. My Lord City Lord. Pagkakita kay Dog, lahat ng mga sundalong naruroon ay nagmamadaling tumayo. Sa pansin, sumisigaw kay Dog ng magkasabay. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, halos gusto ni Daryl na umiyak ng walang luha. Ang taong ito ang Panginoon ng lungsod. Sira na, malaking gulo ngayon. Sa oras na ito, dali-dali siyang binati ni Irene at kinuha ang braso ni Dog. Pare, nandito ka. Tumugon si Dog. Pagkatapos ay tumingin sa paligid, at sa wakas ay nahulog. Ang kanyang mga mata kay Daryl, ano ang nangyayari? Ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay napakakamahalan. Sa sandaling bumagsak ang boses, galit na tumugon si Irene, ngayon ay nasa rally ako, at pumili lang ako ng alipin, ngunit ang alipin na ito ay masyadong matapang. Nagsinungaling siya sa akin at sinabi na maaari niya akong tulungan na magpatingin sa isang doktor, ngunit sa huli hinawakan niya ang kamay ko. Samantalahin ang pagkakataon na samantalahin, tinanong ko ang mga sundalo na hulihin siya at parusahan, at siya ay lumaban. Habang sinasabi ito, hindi nakalimutan ni Irene na bigyan ng isang matigas natingin si Daryl. Ano? Narinig ito, biglang nagalit si Dog. Ang mga alipin sa panahon ngayon ay talagang mas lalong hindi nakakagulo at mas matapang. Si Irene ang nag-iisang anak na babae ni Dog. Sa galit, lumingon si Dog sa paligid at isinumpa ang mga sundalo, maaari bang maraming tao ang mahuli ng isang alipin? Kayong. Sa kalagitnaan, tumingin si Dog sa mga nakapaloob na halaman ni Daryl. Agad, namang natigilan ng chismis na Ray, nanlilisik ang kanyang mga mata, may kakaibang ilaw. Ito, ang mga nakapat na halaman ay mukhang mga kwadro na gawa sa isang sinaunang libro na aking nakolekta. Gudong. Sa pagkabigla, hindi mapigilan ni Dog na malunok ng lihim, pagkatapos ay tinuro si Daryl, inilagay niya ang mga nakapat na halaman. Oo. Tumanggaw si Irene ng mabigat na may isang tono ng kahihiyan, ito ang bagong alipin, ama, kailangan mong parusahan siya ng masidi. Mas mahusay na eye chop, ang kanyang mga paa, hindi, ang pagpapatupad sa Simon City. Hindi mapigilan ni Daryl na mapasigaw, ang Irene na ito ay masyadong malupit, tinutulungan ka lang niya na makuha ang iyong palso, at ayaw kanyang samantalahin. Nakasalalay sa aking mga binti at nabitay hanggang sa mamatay. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl. Sa mundong ito, kahit na ang konsepto ng mga kababaihan ay medyo bukas, mayroon ding mga paghihigpit na
Hierarchical. Ang pinakamataas na klase ay may mga kilalang pagkakakilanlan tulad ni Dog at Irene, na sinusundan ng mga banal na tagapagsanay ng kapangyarihan, pagkatapos ay mga sundalo, at pagkatapos, ang mga sibilyan, at ang mga alipin ang pinakamababa. Sa makatuwid, bilang isang alipin, hinawakan ni Daryl ang kamay ni Irene, ang kaligtasan ay isang uri ng kalapastanganan at kawalang galang. Kabanata 3165. Gayunpaman, tila hindi pinansin ni Dog ang galit ni Irene. Sa sumunod na segundo, nagreaksyon si Dog at tinignan pataas at pababa si Daryl, ano ang pangalan mo? Ako. Nag-aalangan si Daryl, at sumagot, ang pangalan ko ay Daryl Darby. Sa pamamagitan nito, si Daryl nagpatuloy siyang walang magawa, ikaw ang Panginoon ng Simon City, tama ba? Sa totoo lang, hindi talaga ako alipin, ngunit hindi ako nahuli. Tila walang pakialam dito si Dog, ngunit tiningnan ng mabuti si Daryl. Ikaw inilagay ang mga nakapaloob na halaman. Nang sinabi ko ito, ang titig sa katotohanan ay nagsiwalat ng isang hindi mailalarawan na pagiging komplikado at pagpipilit. Lihim na nakasimangot si Daryl. Alam ba ng City Lord na ito ang pagbuo? Sa pag-iisip tungkol dito, tumango si Daryl at sinabi, oo. Ginawa ko ito. Sumagot siya, kalmado ang ekspresyon ni Daryl, ngunit ang puso niya ay medyo hindi maipaliwanag ang gulat. Kung naintindihan ni Dog na ito ang pamamaraan ng pag-crack, wala siyang kalamangan, at ang kanyang lakas sa panloob na dantian ay nakakakuha lamang ng kaunti, at hindi niya talaga mapigilan ang napakaraming sundalo. Nang lihim na nag-alala si Daryl, nakita niya si Dog na huminga ng malalim. At sa wakas ay winagayway ang kamay, bumalik ka. Hehe. Narinig ito, ang mga sundalo sa paligid ay medyo nalito, ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Dog, hindi sila naglakas loob na sumuway, at umatras sila. Natigilan din si Irene at hindi mapigil ang sabihin, pare, ikaw. Bago siya natapos magsalita, winagayway na ni Dog ang kanyang kamay at ginambala siya. Irene, naghihintay ka dito ngayon. Sinabi ni Dog, at pagkatapos ay dahan-dahang lumakad sa mga hagdan at tinungo si Daryl. Nang marating niya ang bagwa formation, sinabi ni Dog kay Daryl, tama si Daryl, mangyaring sumama ka sa akin. Ang kanyang tono ay kalmado, at ang lakas na mayroon siya noon ay tuluyan nang nawala. Sa pamamagitan nito, tumalikod si Dog at naglakad patungo sa pag-aaral. Natigilan si Daryl. Ano ang sitwasyon? Hindi lamang ito ginawa ni Dog sa kanyang sarili, mayroon din siyang hiwalay na appointment sa kanyang sarili. Ano ang gagawin niya? Sa parehong oras, si Irene at ang mga nakapaligid na sundalo ay nagkatinginan, at lalo silang namangha. Ano ang nangyari kay Lord Santo? Dalhin ang alipin sa pag-aaral. Alam mo, napakilala ni Dog na hindi siya tumingin sa mga alipin na ito, ngunit sa oras na ito, ibang-iba ang pagtingin niya sa alipin sa harapan niya. Higit sa lahat, ang taong ito dati, na-offend din si Miss Irene. Di nagtagal, pagdating niya sa pag-aaral, tumingin sa paligid si Daryl at natigilan. Nakita ko ang silid ng pag-aaral sa harap ko, ang laki ng isang basketball court, na maayos na nakahanay ng maraming mga hilera ng mga librong-libro, puno ng mga libro, 10,000 mga libro, tulad ng isang maliit na silid aklatan. Mr. Darby, tulad ng palihim na nararamdaman ni Daryl, biglang sinabi ni Dog, excuse me, ano ang relasyon sa pagitan mo ni Lord Fooey? Ang kanyang supling ba? Sa oras na ito, sa pag-aaral, sina Dog at sina Daryl at Dog ay tuluyan ding ibinaba ang kayabangan ng Panginoon ng lungsod, at tiningnan ng mga mata ni Daryl na puno ng pag-asa at pagkasabik. Lord Fooey. Nang makita ang ekspresyon ni Dog, hindi mapigilan ni Daryl na nakakunot ang noo, at sinabi, anong Lord Fooey? Nang banggitin niya si Lord Fooey, biglang nasabik si Dog, si Master Fooey. Ang pinakamahalagang tao sa buong Roland Mainland sa loob ng 2,000 taon. Ang alamat, ang pinakamisteryoso at pinakadakilang tao, ang kanyang kaalaman ay maaaring mailarawan bilang malawak ng dagat, ang kanyang kakayahan ay higit pa sa mga Diyos, panipi. Ito ay isang napakahusay na tao, may napakaliit na naiwan. Ilang taon na ang nakalilipas, napalad ako upang makakuha ng isang libro tungkol kay Lord Fooey. Nakapaloob na halaman. Tulad ng sinabi niya, maingat si Dog mula na istan. Kumuha ng isang maganda na kahon na gawa sa kahoy, at pagkatapos ay kumuha ng isang sinaunang libro. Damn it,
Sa sandaling ito, kinuha ni Daryl ang sinaunang libro, binalikan ito, at natigilan. Kabanata 3166. Hawak ni Daryl ang sinaunang libro, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Hindi mapigilan, at ang utak niya ay humuhuni. Nakita ko na maraming mga paglalarawan sa mga sinaunang libro, at ang mga ilustrasyong ito ay lahat ng mga pattern ng Pormasayon, at ang isa sa mga ito ay ang pagbuo ng bagwa na ginamit ni Daryl ngayon, ngunit may ilang mga pagkakaiba sa mga subtleties. Gayunpaman, masasabi ni Daryl sa isang tingin na ito ay larawan ng likas na tsismis ni Foxy. Malinaw na naalala ni Daryl na ang tsismis ay nilikha ni Foxy. Sa una ay, tinawag itong tsismis ang siyantiyan. Nang maglaon, umunlad ito sa patuloy na pagpapabuti ng mga susunod na henerasyon, at sa wakas ay tinawag itong tsismis para sa maikling salita. At kung ano ang naitala sa sinaunang libro sa harap ko ay eksaktong ang unang katutubo na tsismis. Sandali, nandoon si Daryl, gulat na gulat sa kanyang puso, na hindi makapagpabagal ng mahabang panahon. Si Foxy ay ipinanganak na may tsismis. Maaaring ang Lord Fuyi na sinabi ni Doug na Foxy, isa sa 3 Emperor. 2,000 taon na ang nakakalipas, nabuhay si Foxy sa iba't ibang mundong ito. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sino ang Foxy? Ang isa sa 3 mga emperador ng sinaunang 3 mga emperador at 5 mga emperador ay ang ninuno ng mga humanities ng mainland continent. Halos lahat sa kontinente ng mainland ay hindi kilala. Ngunit sa oras na ito, hindi inaasahang nakita ni Daryl ang innate diagram ng Foxy sa ibang mundo, hindi ba siya mabibigla? Mr. Daryl Darby. Nang lihim na nabigla si Daryl, marahang sumigaw si Doug sa tabi niya, Mr. Darby, anong problema mo? Huminahon si Daryl at mabilis na sinabi, wala. Panipi. Mabilis na nagtanong si Doug, alam mo ba ang larawan sa itaas? Hindi ito itinago ni Daryl, tumango at sinabi, alam mo, tinatawag itong isang tsismis na larawan. Oh, narinig ito, biglang nasabik si Doug, hindi ako hulaan ng mali, si Mr. Darby ay talagang may kinalaman kay Master Fuyi. Habang sinabi niya iyon, isa-isa niyang ipinaliwanag ang alamat ng Foxy sa iba't ibang mundong ito sa detalye, malabas. Alam ito, nasa sabik din si Daryl. Hindi nakakagulat na sa libu-libong taon, ang libingan ni Fuyi ay hindi kailanman natagpuan sa Gyushu continent. Ito ay lumabas na dumating siya sa iba't ibang mundo. Marahil, tulad ng kanyang sarili, si Fuyi ay pumasok sa puyo ng gulo. Gayunpaman, mula sa mga salita ni Doug, nalaman ni Daryl na 2,000 taon na ang nakalilipas, ginamit ni Fuyi ang pangalan ng Fuyi upang maglakbay sa Roland Continent na nag-iiwan ng iba't ibang mga alamat. Pagkalipas ng 10 taon, walang bakas. Ngayon, sa nakaraang 2 taon o higit pa sa mainland ng Roland, ang mga gawa ni Foxy ay paikot pa rin. Alam na magkamag-anak sina Daryl at Foxy, sinabi ni Doug na walang kabuluhan. Sa pagkasabik ba ay inapo ni Lord Fuyi? Tumango si Daryl. Si Fuyi ay ninuno ng sangkatauhan sa mainland ng mainland. Iyon ay, ang kanyang ninuno. Siyempre, siya ay itinuturing na isang inapo ng Foxy. 2,000 taon na ang nakakalipas, bakit biglang nawala si Master Fu? Patuloy na tanong ni Doug. Ito, napakamot ng ulo si Daryl, paano niya nalaman ito? Marahil, anong pamamaraan ang ginamit ng Fuyi upang iwanan ang ibang mundo? O upang manirahan ng nakahiwalay? Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Daryl, si Lord Fuyi ay nanirahan ng nakahiwalay sa isang isla sa ibang bansa noon. Galing ako sa islang iyon. Pagdating ko sa Port Simon, naaresto ako ng iyong bayan bilang isang alipin. Kapag sinasabi ito, mukhang seryoso si Daryl. Pinag-uusapan ito, ayaw. Pag-usapan ito ni Daryl, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kung may hatid siya mula sa ibang mundo sa pamamagitan ng puyo ng gulo, tiyak na iisipin ni Doug na ito ay isang pantasya. Dahil natukoy na may relasyon siya kay Fuyi, mas makabubuting gumawa ng kasinungalingan. Kabanata 3167. Narinig ito, pumikit ang mga mata ni Doug at bigla niyang namalayan. Kagad na nagtanong si Doug, paumanhin, ang isla na iyong kinaroroonan. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, nagplano si Daryl, Master City Lord. Ang aking ninuno na si Fuyi noon, dahil pinili niya mabuhay ng mag-isa, mga tao, ayaw lang maistorbo, kaya't ang lokasyon ng isla, paumanhin, hindi ko masabi sa iyo.
Dog ilang pagkawala, ngunit sobrang nasasabik pa rin ang pagkaunawa na. Ito ay mapangahas ko, sabi ng mga mata ni Dog na kumikislap sa galit ang mga sumpang sundalo na. Ito, isa-isa, nakakauwi. Inaresto nila ang mga inapo ni Lord Fuyi. Parurusahan ko, sila ng maayos sa paglaon. Ngumiti si Daryl at sinabing, kalimutan mo, hindi ko alam. Hindi, katakataka na, sa pamamagitan ng paraan, dapat ilihim ng Lord City ang aking pagkakakilanlan para sa akin, at huwag banggitin ito sa pangalawang tao. Si Fuyi ay may isang malaking impluensya sa ibang mundo, kung may nakakaalam na siya ay kanyang inapo, gagawin niya tiyak na gawin ito. Maging sanhi ng maraming problema. Si Dog ay isang matalinong tao, makalusot siya sa isang punto, at mabilis. Siyang tumango, Mr. Daryl, huwag kang mag-alala, tiyak na ililihim ko ang lihim para sa iyo. Sa susunod na segundo, magalang na nagtanong si Dog, Mr. Daryl Darby, ikaw. Oras na ito halika sa Roland Mainland, ano ang nangyari? Si Daryl naisip para sa isang habang, at sumagot dahil ang ninuno Fuyi. Nagpa siya upang manirahan sa pag-iisa, ang aking pamilya ay nakatira sa islang iyon. Para sa karagdagang higit sa 2,000 taon at naputol mula sa mainland ng Roland. Makipag-ugnay, lumaki ako sa isla at nais na bisitahin ang Roland Continent. Mula pa noong bata ako, kaya sa oras na ito ay dumating ako, walang mahalaga, gusto lamang upang maranasan ito. Sinabi ito, mukhang seryoso si Daryl, ngunit naramdaman niya ang lihim na masaya. Haha, natawa ko, ang kasinungalingang ito ay binubuo at ito ay hindi nagkakamali. Narinig ito, tumango si Dog at taos-pusong nagsabi dahil ito ay isang karanasan. Si Mr. Daryl ay napunta sa Simonport. Tamang-tama nga ang lugar. Mayroon kaming magagandang tanawin at masigasig na mga tao. Pamamagitan nito, nagpatuloy si Dog. Mr. Darby, nangangailangan ng anumang tulong. Sa hinaharap, tiyak na susuportahan ko si Port Simon. Tumango si Daryl at ngumiti, salamat, Lord City Lord. Habang tumatango, hindi maipahayag ni Daryl ang kanyang kagalakan. Akala ko ito ay magiging isang malaking problema ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay lumingon. Sa isang iglap, ako ay naging panauhin ng Panginoon ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagpapala ni Fuyi. Dumating lamang ako sa iba't ibang mundong ito, at sa tulong ni Dog. Makakatipid ako ng maraming problema. Magalang ka, ngumiti si Dog, at mas naging masaya ang kanyang puso. Ang taong nasa harap niya, ngunit ang mga inapo ng maalamat na Lord Fuyi ay maaaring bumuo ng isang relasyon sa kanya, ngunit ito ay isang pagpapala na nalinang niya sa ilang habang buhay. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Dog na si Daryl na nasa harapan niya ay talagang inapo ng Fuyi, ngunit tiyak na hindi iyon ang akala niya. My Lord City Lord. Sa sandaling ito, naisip ni Daryl sina Mia Oyeng at Yan Hong, at sinabi, bago ako dumating sa Port Simon, nakipagkaibigan ako, ngunit hindi ko alam kung paano ko sila hanapin. Mangyaring tulungan. Okay, sumang-ayon si Dog nang hindi man lang iniisip. Sa susunod na ilang minuto, tumawag si Dog ng isang pintor. Sa iba't ibang mundo na ito, walang mga kamera at mga gamit sa kuryente, mga pintor lamang at dahil sa ugnayan sa pagitan ng mga ranggo, ang mga taong may pagkakakilanlan lamang kay Dog ang kayang kumuha ng mga pintor. Nang maglaon sa paglalarawan ni Daryl, gumuhit ang artist ng mga larawan nina Mia Oyeng at Yan Hong. Mr. Darby, magpapadala ako ng tutulong sa iyo na makahanap ng isang taong may larawan mamaya, magalang na sabi ni Dog. Sa susunod na segundo, may naisip si Dog, gusto niyang sabihin at huminto. Mukhang nahihiya, Mr. Darby, mayroon akong isang maliit na kahilingan, sana ay hindi tumanggi si Mr. Darby. Sa oras na ito, Daryl nasa magandang kalagayan. Nodded at sinabi, anong kahilingan, pag-usapan natin. Kabanata 3168. Nagatubili si Dog, at nakangiting sinabi, gusto kong imbitahan si Mr. Darby, maging guro ni Irene, ang aking anak na babae, na naging matalino mula pagkabata siya ay matalino, konting sadya lamang. Inaasahan kong turuan siya ni Mr. Darby ng ilang mga kasanayan, upang mapagtagpo niya ang karakter niya. Ito, umungal si Daryl, at makalipas ang ilang segundo, tumango siya at sinabi, okay. Sa pagsasalita nito, ayaw sumang-ayon ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang hanapin sina Mia Oyeng at Yan Hong, at
Pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan upang makabalik sa mundo ng main world. Continent. Ngunit ngayon lang ako nakarating at kailangan ko pa rin ng tulong ni Dog. Sa hinaharap, mahusay. Nakikita ang pangako ni Daryl, tuwang-tuwa si Dog at nasilaw sa kagalakan. Pagkatapos, inanyayahan ni Dog si Daryl na magalang sa pag-aaral. Nang makarating ako sa labas ng looban, nakita ko si Irene at ang mga nakapaligid na sundalo na nandoon pa rin. Ha! Sa sandaling ito, nakikita sina Dog at Daryl na nag-uusap at nagtatawanan. Kapwa si Irene at lahat ng mga sundalo na naroon ay natigilan. Ito, anong nangyayari? Nasisilaw ka ba? Ang mapagpakumbabang alipin na ito ay hindi inaasahan na nakatayo sa balikat. Kasama ang Panginoon ng lungsod, at ang Panginoon ng lungsod ay magalang pa rin sa kanya. Lalo na si Irene, nanginginig pa ang kanyang katawan, puno ng hindi kapanipaniwala ang kanyang mukha. Irene. Sa sandaling ito, sumenya si Dog kay Irene. Bumagal si Irene at dahan-daang lumakad. Pagdating niya, bahagyang ngumiti si Dog at tinuro si Daryl at sinabi, Irene, may nakita lang akong master para sa iyo, ito si Mr. Daryl Darby. Sa hinaharap dapat kang maging masunurin at magtuon ng pansin sa pag-alam ng iyong mga kasanayan kasama si Mr. Daryl Darby. Ano? Narinig ito, ang buong kastilyo ay nagulo, at lahat ay sumabog. Lalo pang nanginig si Irene, tuluyan ng natigilan. Baliw ba si tatay hayaan ng isang alipin ay maging kanyang sariling guro? Kaagad pagkatapos, maraming talakayan sa paligid. Ano ang sitwasyon? Tinanong ng pinuno ng lungsod si Miss Irene na maging mag-aaral ng alipin. Ito, patuloy na dumarating ang parating na diskusyon, nag-react din si Irene, at sinigawan si Dog, ama, siya ay alipin, paano siya magiging karapat-dapat upang maging guro ko? Naguguluhan ka ba? Nang sabihin ito, binigyan ni Irene ng isang malamig na sulyap si Daryl. Hindi maitago ang panloob nitong paghamak. Manahimik ka. Nanginginig si Dog sa galit, at sinigawan si Irene, si Mr. Daryl Darby ay hindi alipin, kundi isang taong may mahusay na kakayahan. Karangalan mong maging guro mo, hindi alipin. Narinig ito, natigilan si Irene, at pagkatapos ay sinabi na hindi pumapayag. Kahit na hindi siya alipin, wala siyang espesyal, at hindi siya karapat-dapat na maging guro ko. Hindi sapat na tinuro si Daryl at sinabing hindi karapat-dapat. Alam mo, bang ginamit lang niya, sa kalagitnaan ng pag-uusap tungkol dito, ang may-ari ay suplado. Sa Roland, walang nakakaalam ang pagkakaroon ng pagbuo. Hindi mabasa. Sa oras na ito, pinaalalahanan siya ni Daryl bago a formation. Opo. Tumanggaw si Dog ng mabigat, at saka sumigaw kay Irene, ginamit ni Mr. Darby, ang chismis ngayon, at isang dosenang sundalo ang hindi mahipo sa kanya. Ito, ang magagawa mo. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka makilala siya ngayon bilang isang guro, wala ang iyong anak na babae. Kabanata 3169. Balisa at galit si Dog nang sabihin niya ito. Ang mga inapo ni Lord Fuyei sa tabi niya, sa wakas ay tinanong niya si Daryl. Na sumang-ayon sa kanya, ngunit ang anak na babae na ito ay ayaw pa rin sa lahat ng posibleng paraan. Tumawag ka. Sa sandaling ito, ang buong kastilyo ay tahimik. Ang lahat ay tumingin kay Daryl ng malapitan, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagiging komplikado. Sino ang batang ito? Maaaring gawin ang respeto sa kanya ng may-ari ng lungsod. Bobo rin si Irene. Ang mga salita ni Dog ay tulad ng isang invisible sledge martilyo, sumabog sa kanyang puso, at kung hindi niya makilala ang guro, hindi kinikilala ng amaang kanyang sariling anak na babae. Ano ang napakahusay sa taong ito na nagsusuot ng parehong damit tulad ng isang alipin? Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Irene at sinabi, ano ang chismis? Wala lang siyang kakayahan, at hindi siya nahuli dahil lang sa swerte. Gayunpaman, hindi ko siya makikilala bilang isang guro. Ikaw, panipi. Ganap na galit si Dog, nanginginig ng galit. Tingnan ang galit na galit ang ama, natagpuan din ni Irene ang kanyang sarili na direktang tinanggihan ng isang bagay na mali, ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid ng bilog na nakaturo sa tabi ng isang matigas na sundalo, sa palagay ko hinayaan niya ang isang guro na magawa, maliban kung nilalaro niya. Makinig sa puntong ito, nakasimangot si Dog. Nilinggan ni Daryl ang kanyang ulo upang tignan at nakita ito, na masigla. Halos 2 metro ang taas, nakasuot ng mabibigat na nakasuot, at mukhang isang burol mula sa malayo, may hawak na isang malawak na higanteng espada, nakatingin kay Irene.
Sa sandaling ito, ang iba pang mga sundalo sa paligid ay nasaya rin. Dapat mong malaman na ang martial arts ay tanyag sa Roland Continent. Alinmang lungsod, may isang espesyal na lugar para makipagkumpetensya ang mga tao. Siyempre, hindi ito tinawag na singsing dito, ngunit isang kompetisyon. Sa Simon City, isang kompetisyon sa kompetisyon ay gaganapin taon-taon. Sa oras na ito, bawat sundalo ay hindi maipaliwanag na nasa sabik nang makita si Irene. Nanais ni Daryl na makipag-away. Siyempre, ang boses ay napakataas. Dapat mong malaman na Heath ang personal. Nabantay ni Doug, at siya ay may titulong kabalyero. Siya ang pinakamalakas na tao. Sa ilalim ni Doug, kumusta? Pagkakita ni Daryl ng tahimik na umuungal, si Irene ay mukhang smug, there. Tulad ng sinabi niya, tinignan niya si Daryl pataas-baba, may kumpiyansa. Ang lalaking nasa harapan niya ay walang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, at madali siyang matamba ni Heath gamit ang isang solong daliri. Hindi alam ni Irene sa oras na ito na si Daryl ay nagmula sa ibang mundo. Ang dantian panloob na lakas na kanyang pinagsasagawa ay ganap na naiiba mula dito. Ang sagradong kapangyarihan dito ay pagmamayari ng labis na aura, habang ang dantian panloob na lakas ay na-introvert. Sa oras na ito, kinondisyon ni Daryl ang kanyang panloob na lakas. Sa pagkakaroon ng paghamak kay Irene, si Daryl ay walang pakialam, bahagyang ngumiti, at mahinang sinabi, ano ang hindi dapat maglakas loob. Seryoso, ayaw ni Daryl na makipagkompetensya kay Heath, ngunit pumayag siya. Kay Doug at nais niyang tanggapin si Irene na gawin mo. Apprentice, may kukumpara ko lang ito, ha? Nang bumagsak ang boses, humayo si Heath, at kasabay nito, ang mga nakapaligid na sundalo ay mabilis na nagkalat at gumawa ng paglilinis. Sa oras na ito, sinabi ni Doug kay Daryl, Mr. Darby, anong sandata ang ginagamit mo? Seryoso, tinanong ni Irene si Daryl na makipagkompetensya kay Heath, at galit na galit si Doug, ngunit sa parehong oras, nais niyang makita ito. Ano ang lakas ng mga inapo ni Master Yi? Sa sandaling ito, naglakad na si Heath sa gitna. Huminga ng malalim si Daryl at gaanong sinabi, hindi ako gumagamit ng sandata. Kahit na ang panloob na puwersa ay nakakakuha lamang ng isang maliit na bahagi, ito ay higit sa sapat upang makitungo sa Heath sa harap niya. Bukod dito, ang kanyang fangtiya na pininturahan ng halberd ay isang espesyal na hugis na sandata sa iba't ibang mundo at hindi madaling maipakita. Ano? Narinig ito, hindi mahalaga na sina Doug at Irene, o lahat ng tao sa paligid, lahat sila ay nabigla. Siyempre, iniisip ng karamihan sa mga tao na si Daryl ay nagmamayabang. Dapat mong malaman na sa Roland Continent, ang labanan sa mga sagradong tagapagtanim ng kuryente ay hindi komplikado tulad ng kay mainland, at walang sinasabi na ang lambot ay ginagamit upang mapagtagumpayan ang tigas. Nito sariling lakas at sandata ay partikular na mahalaga. Ang higanting espada ni Heath ay matigas at matalim, at mayroon itong kalamangan sa sarili nito, ngunit si Daryl ay hindi gumagamit ng sandata. Imposibleng manalo, at maayos siyang natalo. Kabanata 3170. Sa oras na ito, bahagyang pikit din ni Heath ang kanyang mga mata at tumingin kay Daryl, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng sandata? Dahan-dahang lumakad si Daryl papunta at tumango, opo, magsimula na tayo. Panipi. Ang ugali ni Daryl ay nagparamdam kay Heath ng labis na paghamak, at umungol. Siya, hawak ang higanting espada, lumundag ng mataas ang kanyang figure, at hinampas kay Daryl. Tumawa ka. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl ang isang malakas na hangin na dumadaloy patungo sa kanyang mukha, at lihim siyang nagulat. Ang banal na kapangyarihan ng iba't ibang mundong ito ay walang espesyal, ngunit ang aura na sumiklab ay talagang malakas. Sa pag-iisip tungkol dito, pinilit ni Daryl ang kanyang mga paa at mabilis na umiwas paatras. Boom! Napakaganda ng katumpakan ni Daryl, at iniiwasan lang niya ito, at nakita ang higanting espada ni Heath na bumagsak sa lupa kaagad. Haha! Nakikita ang eksenang ito, hindi mapigilan ng mga nakapaligid na sundalo ang tumatawa. Sa kanilang palagay, ang dodge ni Daryl ay nagpapakita ng panghihina. Si Irene ay smog din, at hindi mapigil ang sabihin kay Doug, pare, kita mo. Walang kakayahan ng taong ito. Tuwing makakasalubong niya ang kalaban niya, alam niyang magtago. Sumimangot si Doug at hindi nagsalita. Ngunit hindi ko magawa di makatulong na ungol. Sa aking puso, ang inapo ni Lord Fury, hindi ba talaga niya kayang talunin si Heath? Sa oras na ito sapat lang.
Nang makita ang pag-iwas ni Daryl sa kanyang espada, hindi mapigilan ni Heath na mapangutya, manunuya, iyon ang magagawa mo. Maaari ka lang bang magtago? Bumagsak ang boses na hawak ng kanyang mga kamay ang higanting espada, at sumugod ulit kay Daryl. Tumawag ka. Ang hangin sa mukha ni Daryl ay magaan at ang mga ulap ay magaan, at mahinang hininga siya, at pagkatapos ay sumugod. Nang makitang magkabanggaan ang dalawa, biglang lumibot si Daryl sa kanang bahagi ni Heath, itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang sinupil ni Heath. Oo, nakita ni Daryl na ang sagradong kapangyarihan ng mundong ito ay ganap na naiiba. Mula sa panloob na kapangyarihan ng Dantian. Walang meridian, pabayaan kung ano ang mga punto ng acupuncture. Hanggat naitap niya ang mga point ng acupuncture ng Heath, madali niya itong matatalo. Nabigla, nang matapik ang punto ng acupuncture, nanginginig ang katawan ni Heath, at hindi siya agad nakakagalaw. Napakabilis ng bilis ni Daryl, naramdaman ng lahat na may isang bulaklak sa harapan nila, at wala ring reaksyon si Heath. Ha! Ano ang problema, bakit hindi gumagalaw si Heath? Sa sandaling ito, maraming sundalo sa paligid ang hindi mapigilan na magsalita, labis na nagulat. Nagulat pa si Heath sa bukid. Malinaw na naramdaman niya na ang katawan niya ay ganap na wala sa kontrol, na para bang nasumpa siya. Paano ito nangyari? Nang palihim na nagpanik si Heath, nakita niya si Daryl na bahagyang ngumiti, ang kanyang katawan ay nag-flash diretso sa harap, at pagkatapos ay sinipa niya ang tiyan ni Heath. Nalutas din ng paa na ito ang acupoint ni Heath. Bang! Mayroong isang mapurol na tunog, at si Heath ay pinalayas, at lumipad siya ng buong 10 metro bago mahulog sa lupa. Bagaman hindi sineryoso ang pinsala, labis siyang napahiya. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat ng madla. Natalo ng Daryl, na ito si Heath nang hindi gumagamit ng sandata. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kaya lang, bakit tumigil si Heath sa paggalaw ngayon lang? Nang tinapik ni Daryl ang punto ng acupuncture niya ngayon, mabilis siyang kumilos, at maging si Heath mismo ay hindi tumugon, kaya't lahat ng tao sa paligid niya ay hindi malinaw na nakakita, na iniisip na may isang bagay na mali kay Heath mismo. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.